Wellman TV. Alexander. Kabanata 801 Ano ang dapat ipagmalaki? Nabawi kaagad ni Tiago ang kanyang karaniwang sigla. 20,000 lalaki, armado ng mga sandata at kanyan, ay patungo sa Sildavia upang harapin sina Alexander at Diane. Ang sarap sa pakiramdam kapag naiisip lang iyon. Maging sina Shane at Jeffrey, na halos wala ng buhay sa lupa, ay pinilit na huminga at naiinis na napabulalas. Hahaha, Alexander, tapos na ang oras mo. Ang maglakas loob na guluhin ang Perez clan, tulad ng isang behemoth, ay nagsisilbi sa iyo ng tama. Natigilan sina Martha at Landon na 8 nanograms marinig ang sinabi ng lalaking parisukat ang mukha. 20,000 nakatalagang tropa ang hindi pa nakaranas ng kahangahangang bagay sa kanilang buhay. Nang mapatingin si Jeremiah sa lalaking parisukat na mukha, hindi niya maiwasang makaramdam ng matinding pananabik sa kanyang mga mata. Sa kabila ng pagiging ika-10 sa listahan ng mga assassin ng List of Legendary Beasts, may mga bagay pa rin na hindi niya magawa. Ngunit ang lalaking may parisukat na mukha, sa kabila ng katotohanan na ang kanyang mga kasanayan ay hindi kahit isang ika-10 sa kanya, ay maaaring gumawa ng maraming sa isang salita o isang sulyap lamang. Namutla ang pisngi ni Naomi matapos marinig ang komento ng lalaking parisukat ang mukha. Nanginginig siya habang nakahawak sa kamay ni Alexander. Alexander. Binigyan siya ni Alexander ng isang nakakapanatag na ngiti bago nginisya ng lalaking may parisukat na mukha. 20,000 troops in the Eastern Alvonia region. Hahaha. Sa tingin mo ba nagyayabang ako? Habang panunukso niyang tanong, ang lalaking may parisukat na mukha ay naging lamig. Sabay abot na ng kamay niya sa loob ng bulsa niya. Sa sandaling tumango si Alexander bilang pagsang-ayon, inilabas niya ang kanyang telepono at nag-dial sa mga tropa na nakatalaga. Payagan si Alexander na maranasan kung paano maging isang tunay na makapangyarihang tao. Napailing naman si Alexander na ikinagulat niya. Sa 20,000 troops lang ang nakatalaga, ano ang ipagyayabang? Nginitian at ininsulto ni Alexander ang parisukat na lalaki. Lahat ng tao sa silid ay nagulat nang sabihin ang mga pangungusap na ito. Agad silang napatingin kay Alexander na nagtataka pagkatapos mag-react. Mayroong 20,000 tropa na nakatalaga doon. Maaari pa nga silang pumasok sa lungsod na armado, ayon sa lalaking parisukat ang mukha. 20,000 tao ang maaaring armado ng mabibigat na armas bilang karagdagan sa mga karaniwang rifle at submachine gun. Naging laman at dugo pa rin sina Alexander at Diane kahit nasa taas na ang kanilang martial arts. Malabanan kaya nila ang sunod-sunod na putok ng artillery mula sa 20,000 nakatalagang tropa. Matatakot ang sinumang makarinig sa sinabi ng lalaking may parisukat na mukha. May kapangahasan si Alexander na pukawin ang lalaking may parisukat na mukha na may ganoong panunuya. Hindi ba't naghahanap iyon ng kamatayan? Totoo, ang lalaking may parisukat na mukha ay nagalit sa walang kabuluhang ugali ni Alexander. Nginitian niya si Alexander habang nilalabas niya ang phone niya. Sige, pinilit mo akong kumilos. Tingnan natin kung maglakas loob ka pa ring maging napakawalan kapag nakatayo sa harap mo ang 20,000 nakatalagang tropa. Ang lalaking may parisukat na mukha ay magpapatawag sa kanyang mga tauhan habang nagsasalita siya. Gayunpaman, naglabas lang siya ng isang string ng mga numero at hindi pa nagdi-dial. Tapos may malakas na kalabog. Sabay-sabay na nanginig ang buong lupa. Ito, maaaring lindol. Mukhang may malaking nilalang na papalapit sa atin. Lahat ng tao sa kwarto ay natakot. May hukbong papalapit sa atin. Sigaw ng hepe ng Perez clan. Isang hukbo. Ang lalaking may parisukat na mukha ay hindi pa nakapagdesisyon. Nagulat lahat ang mga miyembro ng Perez clan. 3 military green na truck ang lumitaw sa kanilang harapan sa eksaktong sandaling iyon. Kabanata 802 ang 100,000 Dragon Army. Bumilis ang tibok ng puso ng lahat. Napansin nilang ito ay isang convoy ng 3 sasakyan na magkatabi, na sumasakop sa buong kanang kalahati ng kalsada habang papalapit ang 3 malalaking truck. Gayunpaman, ang convoy ay tila nagpapatuloy magpakailanman. Mahigit sa 1,000 sasakyan, ayon sa isang magaspang na pagtatansya.
Daan-daang armadong lalaki ang nakapak sa mga cargo bed ng bawat truck. Ang bawat individual ay may hawak na isang malakas na submachine gun. Ang higit na nakakaalarma ay ang pagkakaroon ng maraming sasakyan na may dalang artilleria at mga tangke sa gitna ng convoy. Dahan-daang lumapit ang caravan, naiwan ang lahat ng naruroon na tulala at nagtataka. Maraming tao ang humawak ng mahigpit sa kanilang mga hita, ayaw maniwala sa kanilang nakikita at kumbinsido na sila ay nananaginip. Paano umabot sa humigit kumulang 100,000 ang dating ipinahiwatig na 20,000 nakatalagang tropa? Nagdala pa sila ng mga armas at tangke. Ang mga taong ito ay marahil ang mga commander ng 3rd Garrison, na na-deploy sa harap ng ating Perez Clan Mansion ng maaga. May nagteorya mula sa Perez Clan matapos magulat sandali. Hindi nakakagulat na sinabi niyang kaya niyang ipatawag ang 20,000 lalaki sa isang tawag sa telepono. Malinaw, mayroong 100,000 lalaki, ngunit ang sinabi ng amo ay 20,000 lamang. Siya ay talagang mababa. Nakuha ang atensyon ng lahat sa lalaking may parisukat na mukha nang sabihin ang mga pangungusap na ito. Ipinapalagay ng lahat na ang lalaking may parisukat na mukha ang namumuno sa mga lalaking ito. Malinaw na napahamak sina Alexander at Diane. Kahit na sila ay napatay, walang nag-iisip na makakatakas sina Alexander at Diane gamit ang mga machine gun, artillery, at mga tangke. Agad na nagkaroon ng kumpiyansa ang mga miyembro ng Perez Clan. Si Perez lang at ang iba pang malalaking pangalan na inimbitahan niya ay may kakaibang ekspresyon. Nakilala nila na ang pagdadala ng maraming nakatalagang tropa at sundalo sa Sildavia ay isang makabuluhang bagay. Lalo na para sa mga personal na issue. Bagamat ang lalaking may parisukat na mukha ay nagsasalita sa isang malupit na kilos, malinaw na sinusubukan niyang takutin si Alexander. At lalong nagdududa ang parisukat na mukha ng lalaki. Hindi niya binalak na pasukin ng kanyang mga mandirigma ang Sildavia bago siya dumating. Ano ang kahalagahan ng hukbong ito ng 100,000 lalaki sa harap niya? Sino ang nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan upang hayaan ang 100,000 mandirigma na armado ng mabibigat na sandata na makalusot sa lungsod ng Mahika? Nang nagsisimula ng mag-alala ang lalaking may parisukat na mukha, mahinahong sinabi ni Alexander, sa harap ng aking 100,000 Dragon Army, ang 20,000 na kaistasyon mong tropa pa ba ay nagkakahalaga ng pagyayabang? Ano? Dragon Army. Natigilan ang lalaking may parisukat na mukha nang marinig ang sinabi ni Alexander na parang tinamaan ng kidlat. Ang Dragon Army, iyon ang ace strategist na nakatalaga sa North sa loob ng maraming taon, na nagtatanggol sa malawak na hangganan ng Alvonia at gumawa ng makabuluhang kontribusyon. Kahit gaano pa karaming lalaki ang nakatalaga sa harap ng Dragon Army sa North, sila naging abo sa isang iglap. Ang Dragon Army ay isang independenteng sistema ng militar. Kahit na nakaharap ang lalaking may parisukat na mukha at iba pang malalaking putok mula sa silangang rehiyon ng Alvonia, kahit na ang pinakakamang kawal sa Dragon Army ay hindi kailangang sumaludo. Bilang resulta, ang taong may kakayahang magpakilos ng 100,000 lalaki ng Dragon Army ay hindi maiisip sa mga tuntunin ng pagkakakilanlan at posisyon. Ang matataas na opisyal mula sa mga distrito ng militar ay takot at basang-basa sa malamig na pawis, habang ang iba ay hindi maintindihan kung bakit. Nakatingin sila kay Alexander nang may pagtataka sa puntong ito. Alexander, sinasabi mo bang tinipon mo itong 100,000 sundalo? Tanong ni Leo na nakaupo sa wheelchair. Tingnan mo na lang ang pagkatao niya. Kaya ba niyang magpakilos ng 100,000 sundalo? Panunuyan ng kanyang ama na si Austin. Kabanata 803. Kinakailangan ba ang iyong paghatol? Sa militar, hindi kami nagsasanay ng namamana. Paanong ang isang kasing bata ni Alexander ay mag-utos ng 100,000 sundalo? Wala na bang natitira sa Alvonia? Sa tingin ko siya ay nabaliw at nagsimulang makipag-usap sa kanyang sarili sa kanyang mga panaginip. Isang grupo ng mga miyembro ng Perez Clan ang nanunuya at nanunuya. Siyempre, hindi lang sila ang hindi kumbinsido. Maging si Landon at ang iba pa, na nakabantay sa panig na ito sa buong panahon, ay hindi naniniwalang makakaipon si Alexander ng 100,000 mandirigma. Si Naomi din ay may reserbasyon.
Siya ay patuloy na namangha sa mga kakayahan ni Alexander sa Cloudtopia. Si Alexander ang pinakamakapangyarihang tao sa kanyang puso. Gayunpaman, pinalabis ang pag-angkin ni Alexander na makakalap siya ng 100,000 sundalo ng dragon para sakupin ang Sildavia. Habang hindi pa sigurado ang lahat, huminto ang truck sa harap ng convoy. Bumukas ang pinto ng pasahero, at lumabas ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may tuwid na postura, mabigat na kilay, at malalaking mata. Paglapag ng lalaki, dumiretso siya kay Alexander. Huminto siya 2 o 3 metro ang layo mula kay Alexander, nakadikit ang kanyang mga paa, at nakatayo siya sa karaniwang posture ng militar. Tapos nagsalute siya. Ang 72nd Division ng Dragon Army, Lorenzo, nag-uulat kay General Dragon King. Boom! Sa isip ng lahat, sumabog ang isang dumadagandong na dagandong. Ang mga mata ng lahat ay napunta mula sa panlilibak at schadenfreude sa hindi makapaniwala sa isang iglap. Ano ang ginagawang posible nito? Si Alexander ay dapat na nag-recruit ng 100,000 lalaki. Si Lorenzo, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may 2 bar at 4 na bituin sa kanyang mga balikat, ay malinaw na isang opisyal sa antas ng koronel, ngunit ipinakita niya ang gayong paggalang kay Alexander. Tinukoy pa niya si Alexander bilang General Dragon King. Si Alexander, sa ibang mga termino, ay isang miyembro ng Dragon Army sa North. At mas mataas siya sa ranggo kay Lorenzo. Naramdaman ng lahat ng tao sa silid na nanginginig ang kanilang mga anit at nanginginig ang kanilang mga katawan habang iniisip ito. Maging ang mga miyembro ng Perez clan ay nakatingin kay Alexander na may nakakatakot na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Sa puntong ito, mahinahong sinabi ni Alexander, lahat ng walang kaugnayan sa Perez clan, makinig ka. Bibigyan kita ng pagkakataon. In 1 minute, get out of my sight. Kung hindi, sasama ka lang sa Perez clan sa kanilang libing. Ang 100,000 kawal ng dragon ay naglakbay araw at gabi upang marating ang Sildavia na may layuning sirain ang Perez clan. Alexander, how dare you do this? Natakot si Tiago nang marinig niya ang sinabi ni Alexander at sumigaw. Nagiging concern na siya. Kahit na ang 8 banner ay maaaring hindi makaharap ng hanggang 100,000 sundalo ng dragon, lalo pa ang kanilang Perez clan. Nagsisi siya at the same time. Hinding-hindi nila sinubukang kunin ng marahas ang bone marrow ni Micah kung alam niyang may ganoong kataas na posisyon si Alexander sa Dragon Army of the North, kahit na ang ibig sabihin nito ay isakripisyo ang kanyang apo. Si Shane at Jeffrey, na pawis sa lupa, ay nawalan ng kulay sa kanilang mga mukha. Sinubukan nila ang lahat para patahimikin ang Perez clan, lahat sa ngalan ng pagpapalaki ng impluwensya ng pamilya Lucas at paggamit ng kanilang matayog na layunin. Ang higit na ikinabahala nila ay ang nakakagulat na pagkakakilanlan ni Alexander. Maging ang Perez clan, kung saan sinubukan nila ang lahat para paboran, ay namutla kumpara kay Alexander. Kung hindi nila insultuhan si Alexander at kung totoo nga ang pakikiramay nila kay Yulia, maaari na silang maging numero 1 pamilya sa North Province sa isang salita lang mula kay Alexander. Pagkatapos ng lahat, si Alexander ang pinakamataas na sangay. Gawin mo ito. Kailangan ko ba ang iyong paghuhusga para sa aking ginagawa? Sigaw ni Alexander. Lorenzo, kumilos ka. Oo, General Dragon King. Sabi ng general. Tinanggap ni Lorenzo ang tagubilin at tumalikod upang magbigay ng direktiba. Boom! Muling yumanig ang lupa. Kabanata 804 na kumuha ng isang hakbang pasulong. Ang mga tangke na sakay ng 100 nakabaluti na sasakyan, gayon din ang mga mortar, ay pawang nakatutok sa mansyon ng Perez clan. Papatag na ang mansyon ng Perez clan sa sandaling sabihin o gumawa ng mosyon si Alexander. Takot na takot ang mga miyembro ng Perez clan habang isa-isang lumapit sa madilim na bar aisles. Sa sobrang takot ni Leo na naka-wheelchair ay naiihi niya ang kanyang pantalon. Lahat ng nasaksihan niya nitong nakaraang 2 araw ay nakakatakot. Pagsisisihan niya ang pag-provoke kay Alexander kahapon kung makakapagsimula siya, kahit alam niyang mamamatay siya ngayon. Samantala, si Martha, Landon, at ang iba pang nakasaksi sa labanan ay natulala at hindi nakaimik.
Sila ay nagngangalit na nilunok ang kanilang laway, na tila mga bumpkin ng bansa na hindi pa nakikita ang mundo. Marahang nagpasalamat si Landon sa kanyang puso sabay pasasalamat na nasa harapan niya ang Perez clan. Paano kung inimbitahan niya si Jeremiah? Hindi man lang nila kayang makipagkumpetensya sa mga nasasakupan ni Alexander sa lakas. Sa mga tuntunin ng kapangyarihan, kahit na ang buong pamilya Pearson ay nakikilahok, maaaring hindi nila maigalaw ang buhok ni Alexander. Ang pamilya Pearson ay talagang nag-udyok ng isang nakakatakot na karakter upang mapanatili ang awtoridad ng Black Feather Order. Wala pang napatay ni Alexander sa pamilya Pearson, ngunit binibilang na nila ang kanilang mga pagpapala. Siya ay may hanggal na paniniwala na matagumpay niyang mahuhuli si Alexander. Ito ay delikado. Ito ay medyo mapanganib. Patay na sila ni Jeremiah sa ngayon kung hindi dahil nagalit din ang Perez clan kay Alexander. Paano siya magiging tagapagmana ng pamilya Pearson kung patay na ang lahat? Higit pa rito, kung ganap nilang galitin si Alexander, marahil ang 100,000 Dragon Army ay hindi tututol sa pagmarcha sa Clay City at lipulin ang pamilya Pearson sa kanilang paglalakbay pabalik sa North. Nakakatakot. Ito ay lubhang nakakatakot. Chief of the Perez clan, Mr. Giovanni, natanggal na ako sa pwesto ko. Wala ako, kaya aalis muna ako. Sinalubong sila ni Kingston na walang pakialam sa naisip ni Tiago at Giovanni. Halos 1,000 pulis kaagad na lumabas ng pinto. Nabalisa ang mga tao sa likod ni Tiago nang mapansin nilang nawala na ang lahat ng mga pulis na nakatakdang magbabantay sa kanila. Mabilis na sumunod ang mga mamamayan ng Sildavia. Chief of the Perez clan, Mr. Giovanni, we have important matters to discuss at home, so we will not stay anymore. We will return another day. Oo, darating tayo sa ibang araw, sa ibang araw. Maging ang Director General ng Magic Capital's General Office ay pumayag na matanggal sa trabaho at hindi nang ahas na manatili at harapin si Alexander. Hindi man lang nila sinubukang maging matigas. Sino ang maglalakas loob na lumapit at umatras kasama ang Perez clan kasama ang 100,000 Dragon Army? Hindi ba iyon isang namamatay na hiling? Ang mga pinuno ng militar, na pinamumunuan ng isa na may parisukat na mukha, ay sumulyap kay Alexander ng may kaba. Nag-replay sa kanilang isipan kung ginamit ni Alexander ang 100,000 Dragon Army para takutin ang Perez clan o kung talagang naglakas loob siyang lipulin ang Perez clan. Sapat na ang kanilang takot upang makatakas dahil ayaw nila, batay lamang sa ilang salita mula kay Alexander. Sa kabila ng katotohanang naisipan nilang tumakas. Mukhang loyal ka at gusto mong umabant at umatras kasama ang Perez clan. Since that's the case, pagbibigyan ko ang hiling mo. Lumingon si Alexander at kinausap si Lorenzo, oras na, apoy. Oo. Mapakumbabang tinanggap ni Lorenzo ang utos at tumalikod upang maghatid ng direksyon sa mga kanyan. Teka, alis na tayo ngayon din. Malaking pagbabago ang mga mukha ng ilang commander ng militar. Nagtakbuhan sila habang sumisigaw. Nasaan na ang ugali nila bilang mga commander ng militar ngayon? Nais nilang makatakas sila sa pamamagitan ng paggapang. Hindi lang sila, syempre. Maging ang malalakas na Dawn Legion at ang mga bantay ng Perez clan ay pawis na pawis. Kami rin, ay hindi miyembro ng Perez clan. Kami ay mga katulong lamang na kumakain sa hapag ng Perez clan. Nang sabihin niya iyon, mabilis na naghiwa-hiwalay ang 5,000 sundalo ng Dawn Legion at tumakbo sa lahat ng direksyon. Kabanata 805 Nowhere to Hide In. Nagalit sina Tiago at Giovanni nang makita nilang maging ang Dawn Legion, na naipasa sa kanilang pamilya sa daan-daang taon, ay natalo at iniwan nila. Galit na pinandilata ni Giovanni si Alexander at nagmura, Alexander, hindi ko alam kung paano mo nagawang pakilyusan ang Dragon Army sa North. Gayunpaman, ang aking Perez clan ay nasa Sildavia sa loob ng 100 taon, at kahit na mayroon kang isang malakas na background, hindi ka kwalipikadong sirain ang aking Perez clan. Bago ipagpatuloy ni Giovanni ang kanyang pangungusap, nagkaroon ng malaking dagandong na parang gumuho ang bundok at nawasak ang lupa. Bang, bang! Nakakabingi. Nanginginig ang lupa.
Ang lahat ng mga kanya na tumuturo patungo sa Perez clan ay umatras, na sinundan ng palakpakan ng mga round. Tinungo nila ang mansyon ng Perez clan. Boss Tiago, Giovanni, Austin, Leo, at ang iba pa ay nakatingin sa isa't isa ng blanko, hindi makapag-isip. Nakatayo sila roon habang nanunood habang papalapit ang mga shell na maaaring sumisira sa lahat. Magtago. Walang mga lugar na mapagtataguan. Tumakas. Walang oras para tumakas. Nanlaki ang kanilang mga mata at labi sa isang kisap mata. Boom! Kasunod ng napakalaking putok, naging abo ang lahat ng miyembro ng Perez clan sa harapan nila. Si Naomi, ang mga pinuno ng militar na nakatalaga sa silangang Alvonia, Caspian, Martha, at maging si Alexander ay lahat ay nagulat at natahimik. Napasigaw ang lahat sa pagtataka habang galit na nilamon ang kanilang laway. Gayunpaman, bago sila makapag-react, isa pang malakas na boom ang hamarang sa kanila. Ang hindi mabilang na mga shell ay umulan muli sa mansyon ng Perez clan. Ang sinaunang pamilyang ito, na nakatayo ng daan-daang taon sa ilog ng kasaysayan, ay naging abo sa isang sandali. Nang sumabog ang mga shell, ang mga shockwaves ay nagpatamba sa mga natulala. Kung sila ay mga opisyal ng pulisya o mga commander ng militar ni Naomi, lahat sila ay itinapon sa lupa mahigit 10 metro ang layo, ang kanilang mga damit ay ginutay-guti ng epekto. Mukhang masama ang pakiramdam nilang lahat. Nang tuluyan na silang makatayo at tumingin sa mansyon ng Perez clan, napansin nilang ang napakarilag na pribadong hardin ay naging nasunog na lupa. At automatikong dinurog ng malalakas na shell sina Tiago, Giovanni, at iba pa. Durog na durog sila. Ito. Sa sobrang takot ng lahat ay hindi na sila makahinga, lalo pa sa pagtatanong kay Alexander. Hindi man lang sila tumingin sa kanya. Ito ang pamilya Perez. Bukod sa 8 banners, ang Perez clan ang pinakamakapangyarihang puwersa sa Alvonia. Madaling nilipol ni Alexander ang buong Perez clan. Kung ito ay lumawak, ang buong Eastern Alvonia ay walang alinlangan na manginig. Maging ang mga naninirahan sa 8 banner ay maaaring magulat. General Dragon King, tapos na ang misyon. Mangyaring ibigay ang iyong mga order. Nag-jog si Lorenzo sa gilid ni Alexander at sumaludo sa tradisyonal na paraan ng militar. Tumango si Alexander, saka nakita ang dalawa pang nakatayo sa tabi niya. Landon at Jeremiah ang kanilang mga pangalan. Pareho kayong nakasunod sa akin sa lahat ng paraan, na may balak na patayin ako. Nanatiling cool si Alexander. Namutla si Landon sa takot at galit na ikanaway ang kanyang mga kamay, na sumisigaw, Hindi, Mr. Tomas, mali ang pagkakaintindi mo. Ako si Landon mula sa pamilya Clay City Pearson. Pumunta ako sa Sildavia sa ngalan ng aming pamilya Pearson sa Clay City upang humingi ng tawad sa iyo. Wala kaming alam sa paggamit ni Caspian ng Black Feather Order hanggang sa pagkamatay niya. Natuklasan lang namin na lihim niyang ginamit ang Black Feather Order at pinakilos niya ang mga eksperto ng pamilya Pearson para manggulo sa iyo. Nang malaman ito ng aking lolo, agad niya akong inutusan na pumunta at humingi ng tawad sa iyo, Mr. Tomas. Sana hindi maapektuhan ng maling ginawa ni Caspian ang mood mo. Alexander Ocelli anihilatad ta anti Perez clan. Kung ito expanded, ta hola ng Eastern Alvonia ay walang alinlangan syoka. Even ta naninirahan sa ta 8 banners maaaring basiprised. Gan-aral Dragon King, ang misyon ay completed. Plaasa issue your orders. Nagjogad si Lorenzo sa saida at salutad ni Alexander sa tradisyonal na paraan ng militar. Tumango si Alexander, at nakita ko ang dalawa pang nakatayo sa tabi niya. Landon at Jeremiah Warther Namas. Kayong dalawa ay have a bond na sumusunod sa akin sa lahat ng paraan, na nagbabalak na patayin si Ma. Alexander maintained her cool. Landon grew pala with far and frantically waved his hands, exclaiming, No, Mr. Stona, you have misunderstood. I am Landon from Clay City Parson family. Nakipagkita ako kay Sildavia sa bahagi ng aming pamilya Parson sa Clay City upang humingi ng tawad sa iyo.
Walang alam sa Caspian ng USA ng Blackwater Order hanggang matapos ang hadayad. Wala mang diskobarad na nagkaroon ng sagradong paggamit kay Blackwater Order at pinakilos ang mga expert ng pamilya Parson na magdulot ng problema para sa iyo. Nang malaman ito ng aking lolo, I immediately ordered Matacoma and apologies to you, Mr. Stona, hoping that the wrongdoings Caspian would not affect your mood. Kabanata 806 na pamumuhay sa manipis na yelo. Maglalakas loob si London na maghiganti kay Alexander sa gitna ng pagbagsak ng isang makapangyarihang pamilya sa Eastern Alvonia. Sa puntong ito, pinakamahusay na ilagay ang lahat ng pagkakasala sa namatay na si London. Siyempre, ang pangunahing inaalala niya ngayon ay kung pakakawalan ba ito ni Alexander. It would be a piece of cake kung ipipilit ni Alexander na sirain ang pamilya Pearson. Si Jeremiah, na nakatayo sa tabi ni London, ay takot ding magsalita. Ni hindi niya alam kung kaya niyang talunin si Diane. At si Alexander, hindi alintana kung ang kanyang mga talento ay nakatataas o hindi, si Jeremiah ay hindi nang ahas na sawayin siya matapos na masaksihan ang kanyang momentum at mga pamamaraan sa paglipol sa Perez clan. Bukod dito, kaunting pera lang ang kinuha niya sa mga Pearsons. Walang dahilan para ilagay sa panganib ang kanyang buhay. Tama ba iyon? Tanong ni Alexander na malamig na nakatingin kay London. Nang inag ang anit ni London at kumirot ang puso niya habang nakatingin kay Alexander. Wala siyang lakas ng loob na tumango o umiling. Parang isang gurong pinarusahan ng isang bata na nagkamali. Sa wakas ay sinabi ni Alexander, "Get lost." Pagkatapos ng isang buong minuto. Alam niyang hindi nagsasabi ng totoo si London, ngunit hindi niya magawang hindi sumang-ayon sa mga Pearsons. Kahit na ang pamilya Pearson sa Clay City ay nagalit sa kanya sa pamamagitan ng paglabas ng Blackfeather Order, hindi ito sapat para magalit siya. Ang Perez clan naman ay kakaiba. Naglakas loob silang magplano laban sa kanyang pinakamamahal na anak na babae, na muntik na itong patayin. Ang dalawang pangyayari ay walang kapantay. Higit pa rito, pagkatapos masaksihan ang pagkalipol ng Perez clan, ang pamilya Pearson ay malamang na mamumuhay sa takot at maglalakad sa manipis na yelo sa susunod na 10 taon, lalo pa siyang guluhin muli. Oo, Mr. Tomas, pakiusap huminahon ka. Aalis na ako ngayon din, at ipinapangako ko na walang sinuman sa pamilya Pearson ang lalabas sa harapan mo simula ngayon. Lumiwanag sa tuwa ang mukha ni London nang malaman niyang pakakawalan siya ni Alexander. Paulit-ulit siyang tumango, na sana ay lumuhad siya at pasalamatan si Alexander sa pagliligtas sa kanyang buhay. Direktang sinabi ni Alexander kay Diane pagkaalis ni London kasama si Jeremiah, "Control the news of the Perez clan's annihilation. Ayoko nang makarinig pa ng mga chismis tungkol sa akin kahit saan pa." "Oo naman boss." Magalang na sabi ni Diane. Tumango si Alexander, kinuha si Naomi, at lumabas ng kwarto. Binalaan ni Diane si Martha, Kingston, ang commander ng garrison, at ang iba pang naroroon. "Narinig ninyong lahat ang sinabi ni General Dragon King. Napagtanto mo na kung minsan ang pagiging tahimik at walang pakialam ay ang pinakamahusay na pagpipilian, tama ba?" "Of course. Ms. Diane, rest assured na wala kaming ihahayag tungkol sa nangyari dito ngayon, kahit sino pa yan." Nayanig ang puso ng lahat, at nangako ang lahat. Hindi man ito ay stress ni Diane, hindi sila maglalakas loob na pag-usapan ang tungkol sa pagkalipol ng Perez clan. Isang pamilya na nasa loob ng daan-daang taon ay nalipol sa isang iglap. Natitiyak nila na kung magagalit sila kay Alexander, mas lalala pa ang kanilang kapalaran. Tinapunan sila ng malamig na tingin ni Diane, alam niyang hindi sila kailanman magbibigay ng anumang detalye sa sinuman, sa takot man o sa anumang dahilan. Kahit nagawin nila, lahat ng nakakaalam ay mabibiktima sa kanya. Nayanig ang buong lungsod ng Dracovia makalipas ang 1 oras. Hindi, nayanig ang Eastern Alvonia. Ang pinakamalaking pamilya sa Eastern Alvonia ay nawasak, at ang Mar-Ingel na mansyon na ipinasa sa daan-daang taon ay naging mga guho. Daan-daang miyembro ng Perez clan ang lubos na nawasak, mula sa itaas hanggang sa ibaba. Kabilang dito si Giovanni,
ang kasalukuyang gobernador ng Dracovia at ang patriarch ng Perez clan. Eudoraliza that Sometimus Bangsilant and Oblivious is the best option, right? Of course. Ms. Diana, rest assured that we will not reveal anything about what happened here today, no matter who it is. Nayanig ang hearts ni Ivariona, at Avariona Madapladgas. Even kung hindi stress ito ni Diana, hindi niya na pag-usapan ang tungkol sa pagkalipol ng Perez clan. Ang isang pamilya na nagkaroon ng bond sa paligid para sa daan-daang mga years ay wiped out sa isang iglap. They were certain that if they unregard Alexander, their fate would bamada even worse. Tinapunan ni Diana ng malamig na glorious si Tham, alam na ibibigay niya ang anumang data sa sinuman. What are out of far or for any other cause? Si Evan kung gagawin niya iyon, si Avariona na alam ay mabibiktima ng har. The entire lungsod ng Dracovia shook isang oras later. Hindi, nashokan si Eastern Alvonia. Ang pinakamalaking pamilya sa Eastern Alvonia ay nawipad out, at ang Stat Ali Mansion na ipinasa para sa daan-daang years ay nasira. Daan-daang Perez clan ang members were utterly destroyed, mula sa itaas hanggang sa ibaba. Kabilang dito si Giovanni, ang current governor ng Dracovia at ang patriarch ng Perez clan. Kabanata 807 ang banner ng Santiago. Nang ang impormasyong ito ay umabot sa mga individual na nasa mga posisyon ng kapangyarihan at impluensya, lahat sila ay namangha at nagbuga ng malamig na pawis. Agad nilang inayos ang mga tao at ginamit ang lahat ng magagamit na mapagkukunan upang malaman kung sino ang nagawang pakse ng buong Perez clan sa wala pang kalahating oras. Ngunit gaano man sila kahirap tumingin, wala silang mahanap na kapaki-pakinabang. Parehong sabay. Isang matanda at napakagandang mansyon ang nakatayo sa gilid ng bundok sa Eastern Alvonia. Ang mga sundalo ay nakatayong parang mga sibat sa pintuan ng mansyon, at 3 itim na letra ang nakasulat sa masigla at malakas na paraan sa plaque sa pasukan ng mansyon, ang Santiago Banner. Ang 8 banner ay orihinal na naisip na isang marangal na aristokrasya. Ang Santiago Banner ay ang tanging natagpuan sa silangang Alvonia. Isang matandang lalaki na may silver na buhok at puting balbas ang nakasuot ng training gear at nagsasanay ng martial arts sa loob ng mansyon. Nang makarating siya sa pinakakapanabik na bahagi ng kanyang martial arts routine, ang boses ng matanda ay umalangaw ng malakas at malinaw, mula silangan hanggang kanluran, mula timog hanggang hilaga, ang Eastern Alvonia ang una. Mr. Magaling. Isang nakakatakot na boses ang biglang lumabas sa likuran. Nang lumingon ang mga matatandang lalaki, nakita niya ang medyo sobra sa timbang na mga lalaking nakatalikod sa kanya. Mr. Grit, the Perez clan has been annihilated, according to news from the city of Magic. Ang buong Perez clan mansion ay naging mga guho, tapusin ang bawat miyembro ng Perez clan, daan-daan sa kanila, siya ay naging abo. Kahit na ang matandang lalaki, na nabuhay sa maraming bagyo, ay nagulat nang marinig niya ang balita. He fused in his martial arts posture and tahimik na sumagot, kilala mo ba kung sino ang may gawa nito? Hindi ko alam, ang sabi ng nasa katanghaliang gulang na mga lalaki, na hindi pinansin. Nang makuha ko ang balita, nagpadala ako kaagad ng mga tao upang mag-imbestiga, ngunit wala kaming mahanap, na siyang pinaka-nakakatakot na part. Sino ang ganap na hindi lamang nagpupunas sa Perez clan kundi ganap ding hamarang sa balita? Ang dumi ng mga matatandang lalaki ay dumidilim as heard the middle-aged man's statements, and he grimaced sadly. Si Eastern Alvonia ang naging teritoryo ng ating Santiago Banner. The Perez clan has been paying tribute to us every year. Dapat, at the very least, kumonsulta sa opinyon ni Santiago Banner, tama ba? Ang Deputy General ay bumuo siya ng grupong dalubhasa upang pag-aralan ang listahan ng mga nangungunang general ng listahan ng legendary beasts. Nang lumingon ang matandang Mon, nakita niya ang isang medyo sobra sa timbang na si Mon na tumatakbo sa mga salita sa kanya. Mr. Griet, ang Perez clan host ay naunihiluted, ayon sa balita mula sa City of Magic. Ang buong Perez clan Monsayon host ay naging mga guho,
at bawat miyembro ng Perez clan, daan-daan sa kanila, ay naging osyas. Kahit na ang matandang lalaki, na nabuhay sa maraming mga bagyo, ay napatunayang obak kapag narinig niya ang balita. He paused in his martial arts posture at tahimik na sumagot, "Kilala mo ba kung sino ang may gawa nito?" "Hindi ko alam," ang middle-aged Monsoid, umiling-iling. Nang makuha ko ang balita, nagpadala ako kaagad ng mga tao upang mag-imbestiga, ngunit wala kaming mahanap, na siyang pinaka-nakakatakot na daungan. Sino ang exactly kon hindi lamang wipe out ang Perez clan ngunit also ganap na hamarang sa balita. Nagdilim ang mukha ng matandang lalaki nang marinig niya ang mga statements ng middle-aged na Mon, at napangiti siya ng malungkot. Ang Eastern Alvonio House always ay naging teritoryo ng ating Santiago Bonner. Ang Perez clan house ay nagbibigay pugay sa amin bawat taon. Dapat, o the very least, kumonsulta sa opinyon ni Santiago Bonner, tama ba? Bumuo ang Deputy General Host sa expert group para pag-aralan ang list of legendary beasts, list of top generals. Nang lumingon ang matandang lalaki, nakita niya ang isang medyo sobra sa timbang na lalaki na tumatakbo palapit sa kanya. Mr. Great, ang Perez clan has been annihilated, according to news from the City of Magic. Ang buong mansyon ng Perez clan ay naging mga guho, at ang bawat miyembro ng Perez clan, daan-daan sa kanila, ay naging abo. Maging ang matandang lalaki, na nabuhay sa maraming bagyo, ay nabigla nang marinig ang balita. Huminto siya sa kanyang martial arts posture at tahimik na sumagot, "Kilala mo ba kung sino ang may gawa nito?" "Hindi ko alam," sabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, umiling-iling. Nang nakuha ko ang balita, nagpadala ako kaagad ng mga tao upang mag-imbestiga, ngunit wala kaming mahanap, na kung saan ay ang pinaka-nakakatakot na bahagi. Sino nga ba ang hindi lang makakapag-alis sa Perez clan kundi pati na rin sa ganap na harang sa balita? Namumula ang mukha ng matanda nang marinig niya ang mga pahayag ng nasa katanghaliang gulang, at malungkot siyang napangiti. Ang silangang Alvonia ay palaging teritoryo ng ating Santiago Banner. Ang Perez clan ay nagbibigay pugay sa amin taon-taon. Dapat, at least, kumonsulta sila sa opinyon ni Santiago Banner, di ba? Ang Deputy General ay bumuo ng isang expert group para pag-aralan ang list of legendary beasts, list of top generals. Mayroong 20 tao sa listahan ng mga nangungunang general. Bagamat pabor ang rating ni Philbert, ang kamakailang kaguluhan sa Eastern Alvonia ay nagbigay sa kanila ng lakas na gumawa ng matinding ingay. So, ano ang mga pagpipilian natin? Sa isang mataimtim na tingin, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagtanong. Ituloy ang imbestigasyon. Udyok ng matanda, naningkit ang mga mata. Gamitin ang lahat ng magagamit na, anuman ang halaga. Gusto kong makita kung sino ang nang-ahas na maging napakayabang sa ilalim ng ilong ng ating Santiago Banner. Oo, Mr. Fantastic. Magalang na yumuko ang nasa katanghaliang gulang at saka umalis. Pagkatapos ng isang oras, sumakay sina Alexander at Diane ng flight papuntang Sconvia City. Katatapos lang nilang magpaalam kay Naomi. Si Naomi ay babalik sa Troitz County sa ibang landas. Nakatanggap si Diane ng tawag sa telepono bago umalis ng eroplano at ibinaba ang tawag pagkatapos ng ilang maikling pangungusap. "Boss," sabi ng Secretariat. Ang Deputy General ay nagsasama-sama ng isang ekspertong panel para talakayin ang mga nangungunang general sa listahan ng mga maalamat na hayop. "Gusto nilang marinig ang iniisip mo." Nagsumbong si Diane kay Alexander ng may paggalang. Kabanata 808 ang Invincible Robe. Ang listahan ng mga maalamat na hayop ay nagsimula bilang isang listahan ng sibilyan, ngunit dahil sa napakalaking kahalagahan nito, nakuha nito ang atensyon ng Deputy General at unti-unting naging pinakamakapangyarihang listahan sa Alvonia. Ang listahan ay hinati sa 2 seksyon, mga sikat na general at masters. Ang seksyon ng masters ay binibigyang diin ang lakas ng militar, samantalang ang seksyon ng mga sikat na general ay nagsasangkot ng parehong lakas ng militar at ang kakayahang mag-utos ng mga tropa at magstratehiya.
Ang nangungunang 20 sikat na heneral sa listahan ay pinili 3 taon na ang nakakaraan batay sa kanilang kabuuang lakas. Ang pagbuo ng Deputy General ng Military Expert Committee sa pagkakataong ito ay may mas mahalagang layunin kaysa sa simpleng pagsusuri sa mga kwalipikasyon ng mga sikat na heneral sa listahan ng mga maalamat na hayop. Iyon ay, upang muling suriin ang tuktok ng listahan at ipagkaloob ang Invincible Robe, na nagbigay ng command ng 1,000,000 tropa. Hindi lamang ito ang pinakamataas na pagkakaiba, ngunit ito rin ay sumasalamin sa tunay na lakas ng militar. Si Major General Philbert ang may pinakamaraming suporta sa 20 kandidato. Siya ang pinakakilala sa seksyon ng mga sikat na heneral hindi para sa anumang iba pang dahilan maliban sa kanyang pamana. Ang 7 iba pang mga banner ng 8 banners ay lubos na sumusuporta, na nangangakong tutulong kay Philbert Santiago sa pagkakaroon ng pamumuno ng mga tropa. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Alexander nang marinig ang sinabi ni Doyan, at idinagdag niya, hindi mahalaga sa akin kung sino ang gusto nilang piliin. Ngunit si Philbert ay hindi karapat-dapat na mamuno ng 1,000,000 tropa. Ang listahan ng mga maalamat na hayop ay nagsimula bilang isang listahan ng sibilyan, ngunit dahil sa napakalaking kahalagahan nito, nakuha nito ang atensyon ng Deputy General at unti-unting naging pinakamakapangyarihang listahan sa Alvonia. Nalaman ni Skyler kung paano naging si Major General Philbert. "Boss, naiintindihan ko." Dine responded graciously and contacted the number from earlier to communicate Skyler's meaning. Naglabasa ng exaggerated letter mula sa tapat ng koridor sa ilang sandali matapos ibinaba ni Dine ang telepono again. "Nandito ba kayong dalawa?" Skyler and Dine turned their attention towards the sound and saw a woman with flawless makeup mocking them. "Kayong dalawa ang magdedesisyon kung sino ang mga famous general sa list of legendary beasts. Are you putting on a show here, trying to catch my attention?" Dine cast a chilly glance at her. Hindi napansin ng mga babae ang lethal intent at ni Dine, instead staring at Skyler and mockingly stating, "I have to say, you're really good at pretending. Wala kang kinalaman dyan. At sino itong Philbert na sinasabi mong hindi karapat-dapat? May karapatan ka bang malaman kung siya ay karapat-dapat o hindi?" Ang pangungutya ng mga babae ay agad na nakakuha ng atensyon ng mga matitinding peacenger sa paligid. Marami sa kanila ang nagpupumilit na bangulong, kung converted si Skyler and Dine. Skyler, understandably, tumangging elaborate. Pumikit na lang siya tapos nagkunwaring walang nangyari. Alam na alam ni Alexander kung paano naging si Major General Philbert. "Boss, naiintindihan ko." Magiliw na tugon ni Doyan at tinawagan ang numero kanina para ipaalam ang ibig sabihin ni Alexander. Labis na tawa ang bumungad sa tapat ng koridor maya-maya matapos ibaba ni Doyan ang telepono. "Naglalaro ba kayong dalawa dito sa bahay?" Nabaling ang atensyon ni na Alexander at Doyan sa tunog at nakita nila ang isang babaeng walang flawless na makeup na nanunuya sa kanila. "Kayong dalawa ang makakapagpasya kung sino ang mga sikat na heneral sa listahan ng mga maalamat na hayop. Nagpapalabas ka ba dito, sinusubukan mong makuha ang atensyon ko?" Isang malamig na tingin ang ipinukol ni Doyan sa kanya. Hindi man lang napansin ng babae ang lethal intent ni Doyan, sa halip ay tumitig kay Alexander at nanunuyang sinabi, "I have to say, ang galing mo talagang magpanggap. Wala kang kinalaman dito. At sino itong Philbert na sinasabi mong hindi karapat-dapat? May karapatan ka bang pakialam kung siya ay karapat-dapat o hindi?" Ang pangungutya ng babae ay agad na nakakuha ng atensyon ng ilang pasahero sa paligid. Marami sa kanila ang nagsimulang magbulungan, parang con artist sina Alexander at Doyan. Alexander, understandably, tumangging ipaliwanag. Pumikit na lang siya at nagkunwaring walang nangyari. "Hahaha, na-expose na kita, tapos speechless ka ngayon ha?" Humagalpak ng tawa ang babae. "Ang tanga mo." Ngumuso ng mahina si Doyan. "How dare you refer to me as a tanga?" Agad na sumibol sa galit ang babae. Napatingin si Doyan kay Alexander na nagmumuni-muni pero ayaw niyang masira ang kapayapaan nito kaya lumingon siya. Ulo niya at tumingin sa labas ng bintana. Nanggigigil ang ngipin ng babae sa galit, handang sumabog,
ngunit pinigilan niya ang sarili dahil lahat ng tao sa eroplano ay nanunood. Ngunit inilock niya ang kanyang tingin kina Alexander at Diane, at naalala niya ang mga ekspresyon ng mga ito sa kanyang puso. Sigurado siya na kapag bumagsak ang jet at dumating sila sa Scanvia City, tuturuan niya ng leksyon sina Alexander at Diane. Sina Alexander at Diane, understandably, ay hindi interesado sa kanyang mga komento. Siya ay walang iba kundi isang payaso, hindi karapat-dapat sa kanilang atensyon. Dumating ang eroplano sa Scanvia City Airport makalipas ang mahigit 1 oras. Biglang naalala ni Alexander si Valerie, na may problema sa memorya, at mukhang nasa Lovers Tower din siya, at agad itong nakaramdam ng pananakit ng ulo. Not to mention na kilala na siya ni Valerie mula pa noong mga bata pa sila at naghihintay sa kanya ng maraming taon. Pinuprotektahan ni Valerie si Micah nang siya ay itinapon ng mga manloloko, na sumakit ang kanyang ulo at nagdusa ng pagkawala ng memorya. Kabanata 809 hindi na matagal. Hindi madadaanan ni Valerie ang ganoong kahindik-hindik na pangyayari kung hindi iniwan ni Alexander si Micah sa kanyang pangangalaga. Sa madaling salita, ang mga problema ni Valerie ay sanhi ng kanilang pamilya. Hindi napigilan ni Alexander ang sarili na maging kalmado at mapabayaan si Valerie ngayong magulo ang kanyang mga alaala. Kumunat ang noo ni Alexander sa tuwing naiisip niyang nagigising si Valerie at nakayakap sa kanya ng hindi binibitawan. Hindi naman malaking bagay kung single pa siya pero may asawa na siya ngayon. Habang nakabaon si Alexander sa pag-iisip, ipinaroda na ni Diane ang sasakyan sa entrance ng Lovers Grand Hotel. Bumaba siya ng sasakyan at pumasok sa hotel. Maya-maya pa, isang galit na boses ang umabot sa kanyang pandinig. I knew you have something against me. It's one thing to put on a performance on the plane, but now you're following me to the hotel. Magsabi ka ng totoo. Ano ang plano mo? Lumingon si Alexander para makita ang babaeng nakaupo sa tapat niya sa eroplano. Dumating na rin ang babaeng ito sa Lovers Hotel. Hey, masyado ka yata makasarili. Kahit ipagtabuyan ako ng isang babaeng tulad mo, hindi ko gagawin. Mag-abala sa pagtingin sa iyo. Malamig na sabi ni Alexander. Ano ba talaga ang sinabi mo? Agad na nagalit ang babae. Hindi madadaanan ni Valerie ang ganitong kagimbal-gimbal na pangyayari kung hindi iniwan ni Alexander si Micah sa kanyang pangangalaga. Mula pagkabata hanggang sa pagtanda, lahat ng nakakita sa kanya ay pinuri ang kanyang kagandahan. Si Alexander really stated that kahit na siya threw herself at him, hindi niya ito bibigyan ng pangalawang tingin. Ipinahihiwatig ba nito na ang akala niya ay pangit siya? Sobra na siya. Daddy, bumalik ka na. Namiss ka ni Lowell. Ang happy voice ni Yuli ay lumabas sa loob ng hotel at that very moment. Pagkatapos ay napansin niya si Yuli na si Lowell ay nagtatapos sa pag-iproyekt sa kanila. Nang tahiin niya si Skylar, tuwang-tuwa na inangat ng maliit na batang babae ang kanyang amoy, at niyakap siya. Skylar we about to stride forward and take a Lowell into his arms when a lovely figure rushed herself into his arms. Skylar, namiss kita ng sobra. Napapalibutan siya ng arrow ng mga babae. Ang boses ay napakamapangakit kaya't ito ay matutunaw sa sinumang lalaking makikinig dito. Si Skylar, sa kabilang banda, ay lubos na nawalan ng magawa. Nang tinahi niya si Lowell sa kanyang arm-spread and puzzled expression, ang kanyang damdamin ay hindi kapani-pani walang mahirap. Dahil si Valerie, na ang mga alaala ay naging gulong-gulo, ay unang sumuko sa kanyang sarili. Nang istared niya si Yuli, she gritted her teeth at him. Siya appeared upang hawakan siya accountable para sa lahat. Mula pagkabata hanggang sa pagtanda, lahat ng nakakita sa kanya ay pinuri ang kanyang kagandahan. Talagang sinabi ni Alexander na kahit itapon niya ang sarili sa kanya, hindi siya nito bibigyan ng pangalawang tingin. Ipinahihiwatig ba nito na akala niya ay pangit siya? Sobra lang siya. Daddy, bumalik ka na. Namiss ka talaga ni Micah. Mula sa loob ng hotel ang masayang boses ni Yulia ng mga sandaling iyon. Sa kanya napansing karga-karga ni Yulia si Micah at papalapit sa kanila.
Nang makita niya si Alexander, tuwang-tuwa na itinaas ng maliit na batang babae ang kanyang maliit na kamay, gustong yakapin. Akmang hahakbang pasulong si Alexander at yakapin si Micah ng isang magandang figure ang sumugod sa kanyang mga bisig. Alexander, namiss kita ng sobra. Napapaligiran siya ng bango ng isang babae. Mapang-akit ang boses na matutunaw ang sinumang lalaking makarinig nito. Si Alexander naman ay parang walang magawa. Nang makita niya si Micah na nakabukaka ang mga braso at naguguluhan na ekspresyon, ang kanyang damdamin ay hindi kapani-pani walang nahirapan. Dahil si Valerie, na nagulo ang mga alaala, ay unang yamakap sa kanya. Nang matitigan niya si Yulia, nagngangalit ito sa kanya. Siya ay lumitaw upang panagutin siya para sa lahat. Si Micah naman ay halos napaluhan nang mapagtanto ang nangyari. Pero dahil paborito niyang tiyahin si Valerie, wala siyang masabi at nakatitig lang kay Alexander nang nakakaawa. Hindi kumikibo o nanatiling tahimik si Alexander. Nararamdaman niya na inihaw sa apoy. Nako, hindi ba ito ang talented genius natin, si Valerie, ang sikat na artista? Natatakot ka ba na ilantad ka ng paparazzi sa pagyakap sa isang lalaki sa publikong ganito? Humagalpak ng tawa ang babaeng kanina lang nanunuya kay Alexander. Maaari mo bang sabihin sa akin kung sino ka? Natarante si Micah matapos marinig ang kanyang sinabi. Ngumuso ang babae, I'm Valerie's cousin, Shirley Pierces. Nagpakilala ka ba bilang Yulie? Nakipag-ugnayan ka ba sa Pierces? Oo, ako ang tumawag. Tumango si Yulia at humarap kay Alexander, sinabing, Alexander, sinubukan ko ang lahat ng makakaya ko, ngunit hindi ko natulungan si Valerie na mabawi ang kanyang mga alaala. Sinabi ng doktor na maaaring magkaroon ng epekto ang pananatili sa kanyang pamilya ng ilang sandali, kaya tinawagan ko ang pamilyang Pierce. Okay, maganda yan, sabi ni Alexander, tumango. Wala tayong choice kundi subukan. Kabanata 810 Gusto mo bang maging ma-stress? Uuwi na ako, sabi ni Shirley kay Valerie. Hiniling ni Lolo na sunduin kita. Mag-impake ka na, malapit na tayong umalis. Pwede mo ba akong sunduin? Oh, mukhang matagal na akong hindi umuwi. Mukhang malalim ang iniisip ni Valerie. Tahimik na napabuntong hininga si Alexander, dahil kung ayaw umalis ni Valerie ay hindi niya alam ang gagawin. Bago pa siya makaramdam ng tuwa, hinawakan ni Valerie ang kamay niya at mainit na sinabi, Alexander, let's go. Samahan mo ako pauwi at makipagkita sa mga magulang ko. Ha? Kapansin-pansing lumaki ang ulo ni Alexander. Oo, dahil ikakasal na tayo, dapat makilala natin ang mga magulang ko. Kung tumanggi kang samahan ako pauwi, hindi kita sasamahan. Mananatili lang ako sa Scanvia City at makakasama ka sa lahat ng oras. Parang spoiled brat si Valerie. Ako. Hindi na napigilan ni Alexander ang pagtawa at pagiyak. Kahit na ipagtanggol ang bansa laban sa 1,000,000 puwersa ng kaaway sa Hilaga, hindi pa niya naramdaman ang pagiging walang magawa. Ang tadhana ay nagkaroon ng kalokohan sa kanya at iniharap sa kanya ang isang malaking suliranin. Si Alexander ay nalilito kung ano ang gagawin. Tumingin siya kay Yulia, parang gusto niyang umiyak pero wala. Bumilis ang tibok ng puso ni Yulia. Umaasa siyang babalik sa normal ang mga pangyayari pagka-uwi ni Valerie. Wala siyang ideya na iuuwi rin ni Valerie si Alexander. Sinabi pa niya na kung hindi siya sasamahan ni Alexander ay hindi niya ito sasamahan. Sa madaling salita, gusto niyang manatili kay Alexander. Paputok na ang inggit ni Yulia. Pero wala siyang masabi nang makita niya ang inosente at malalaking mata ni Valerie. Pagkatapos ng lahat, ang pagkawala ng memorya ni Valerie ay na-trigger ng kanyang pagnanais na protektahan ang kanyang anak na babae. Hindi niya magawang tumanggi si Alexander. Maging siya ay nalilito kung ano ang gagawin. Shirley scoffed at this point, Valerie, nabaliw ka na ba? Gusto mong pakasalan ng lalaking ito na mayroon ng asawa at anak na babae? Gusto mo bang maging third party, o gusto mong gawing third party ang ina ng anak niya? Sa tingin mo ba makakalimutan na ni Lolo ang nakakahiyang sitwasyon na ito? Papayag ba ang pamilya ng mapapangasawa mo kahit pumikit si Lolo? Inaasahan ka pa ng fiancé mo. Nabaliw ka na ba, Shirley?
Ano ang pangalan ng taong ito? Bakit wala akong narinig tungkol sa kanya? Kailangan ko bang pakasalan ang lahat ng lumalapit sa akin? Mariin itong sinabi ni Val Erie. Napagpasyahan ko na si Alexander sa buhay na ito. Hayaan siyang masunog sa impyerno. Val Erie. Ikaw. Napatulala si Shirley sa ilang sandali, ngunit hindi siya mapakali na makipagtalo sa isang taong nagdurusa sa pagkawala ng memorya, kaya inilipat niya ang kanyang mga mata kay Alexander. Sasama ka sa amin. Kung meron pa, pag-uusapan natin ito pagbalik natin sa pamilya Pierce. Ipinagkatiwala sa akin ni Lolo ang responsibilidad na ito, at kailangan kong gawin ito. Kinakabahang tumingin si Alexander kay Yulia. Samahan mo sila sa paglalakbay na ito, sabi ni Yulia pagkatapos kagatlabi at saglit na nag-isip. Kung hindi, kailan ito matatapos? Tumango si Alexander kay Shirley at sinabing, sige, sasamahan kita sa biyaheng ito. Magiging sulit kung ang pagbabalik ni Val Erie sa bahay ay maaaring makatulong sa kanya na maibalik ang kanyang mga nawalang alaala. Natuwa si Val Erie nang malaman niyang sasama si Alexander sa kanyang pag-uwi. Bigla niyang niyakap ang leeg ni Alexander, nagtiptoed, at mabangis na hinalikan ang pisngi nito. Yay, Alexander! Salamat dahil pumayag kang samahan ako pauwi at makilala ang mga magulang ko.